Glenn Wego po, reporting for duty. Kumusta po kayo? Mga katatin, bago ako magprograma, magkwentuhan muna tayo. Ang tindi ng nangyari ho kahapon, doon po sa rally, protesta ng Bayan Anti-Corruption Rally. Nagkagulo. Siguro naman, alam niyo na hulat ito, no? Hindi ko alam kung paano ko ito di-describe. Pero, eto na. Nandun ako sa Luneta. Mag-share lang ho ako sa inyo. Nandun ako sa Luneta, that time. Yun yung unang bahagi ng mga programa yesterday. Sa Luneta muna, nag-start ho noon is 9 a.m. Pero nandun ako, 6 a.m. nandun ako sa area. Ano naging problema? Ano ho yung nangyari? Sino ba ang nasa likod? At posible raw ho ba na may nagpondo doon nga po doon sa gulo na nangyari ho? Particularly doon po sa Ayala Bridge and Mendiola. And I will tell you, yung iba pong mga kwento ng mga nakausap ko po. Kanina, we had an interview doon po sa dalawang pulis na nasugatan. Kabilang puro na nag-viral yung ginulpi ho ng ginulpi. Nakita niyo yun? Yung nawala ho siya ron sa line ng hanay ng kanilang tropa, ng mga pulis. So, kabilang ho siya ron sa nawala sa linya. Kaya kinuyog ho siya ng mga ralista dyan ho sa part ng Mendiola. And yung isa naman ho, yung nawakwak, pasintabi ho, yung kanyang braso. Dahil nga hinataw daw ho siya nung parang signage ng traffic, na nandun po, street sign, pero sabi niya traffic signage daw yung hinataw sa kanya, kaya nawakwak yung kanyang kanang braso. Alright, what went wrong? Ano hong nangyari? At ano ho ba sa tingin ninyo? Totoo nga kaya na may nagpondo dito ho sa pangyayaring ito? Simulan ho natin. Ang tagal ko na nagko-cover ng rally, okay? Parang huli ko yatang narinig yung ganyang klaseng kagulo nung EDSA 3 pa, kay ERAP. Hindi ba, bata pa ako noon. Pero kakaiba ho yung ngayon. And lumalabas nga po sa initial investigation ni Mayor Isko Moreno na ba malamang may nagpondo. Nasa likod daw, former politicians, may abogado, di umano, Filipino-Chinese, etc. etc. Yun ho yung mga bagay o aspeto na tinitignan. Okay, sa Luneta pa lang, ma-share ko sa inyo, yung mga sinasabing mga nakabonet, naka-cover yung mukha, mga katandem, nasa Luneta na yun. Nasa Luneta na po sila. Patutunayan natin. Kaya kong patunayan yon. And even yung flag, na hawak ko nila na may mga bungo. Nasa Luneta na ho yun. Nakikihalo na ho sila. Doon ho sa dagat ng mga tao. Okay? Dagat ng mga tao na pinaliligiran ng mga pulis. Ang dami na rin yung pulis doon. Police, Coast Guard, may mga intel pa ron, syempre, definitely. Nagpakalat po ang AFP niyan. Police, meron ho sila doon. Syempre, mga nagbabantay doon sa perimeter. So ngayon, nung nangyari ho itong kaguluhan na to, nagulat na lang ako, may tumimbre sa amin. May mga lalaki na nakabonet dyan sa Ayala Bridge. Nagkakagulo na, nagkakabatuhan na rito, pare. Nag-text sa atin yung asset natin. Nagkakabatuhan na. So nagtimbre ako sa reporter namin on the ground, nakasama kong nagko-cover sa Maynila, which is si Manny Vargas. Siya yung tinamaan sa mukha habang nagla-live report po siya doon sa lugar. So grabe intensyon. May mga minor de edad sa kanyang description ng aming katandem. Kasama ho namin dito sa DCWB. Tinamaan ho siya sa mukha at may in-interview siya doon, bata. Diba? Minor de edad. So, hindi natin alam kung anong pakay. Okay. So yun lang. Ang tanong ho rito kasi, may nagpondo nga kaya? Sa tingin ko, medyo kakaiba ho yung pangyayari. Maaring oo. Kasi kakaiba ho yung nangyari. Hindi naman ho yun yung normal. I can say na majority, nun pong mga nasa Luneta that time, maayos eh. Private individuals, yung mga in-interview ko huron, mga nakakausap ko, may mga bank employees, officials ho ng mga kumpanya, maayos po sila. Mga estudyante, aktivista, pero hindi naman ang gugulo. Mga regular hong nakikita ko. At katunayan, itinanggi na po ng bayan na kahanay ho nila. No? Yun ho yung mga nanggulo. Pero ganun pa man, hindi rin po nila kinukundina yung ginawa po ng mga yon. Dahil nga talagang siguro dala raw ho ng alab ng damdamin. Ayan. Pero may nakita ba akong kulang? Tingin ko, ang napansin ko lang din hong kulang. Noon ho kasing nasa Luneta, dami yung pulis doon, At tingin ko at may intel ho doon. Alam ko yung mga pormahan ng mga yun eh. The fact na naka-cover yung mukha mo, medyo babokis ba yung tawag doon? Cover yung mukha, naka-bonnet ka. Baka
Ano ba, paglabag ba sa human rights ito? Sana sinita. Sana sinita na. Dahil, in the end, sila rin ho pala yung gumawa ng kalokohan. Doon sila rin ho yung gumawa ng kalokohan. Sila rin ho yung nahuli. Hindi ho ba? Sila rin yung nahuli ho rin sa lugar na ng gulo. Winaasak ho yung traffic light, etc. etc. Doon ho sa hotel, yung Sogo, di ba? Winasak din ho yun. So, maaaring ano rin, may lapses din siguro na sana naamoy. Kasi obviously, sabi ko nga po, obviously, nandun na sila sa paligid. Nagko-cover na ho sila na mukha nila. Di ba? Parang kung ganun, kung ako ho ang ano, sana nasita mo na kagad, ba't ito nagtatakip ng ano? Ba't ito nakatakip ng mga mukha? Hindi ba? Eh baka may balak kong gawin. Ang dami rin yung mga bata ron na hindi mo alam kung ano pa, spot-spot ho ron eh. Parang hindi naman alam kung ano yung kung anong pinag-uusapan o yung pinaglalaban ho ng nakararami ho dun sa lugar. Ano ho? May nagpondo ba rito? Maaari. Dahil sa tingin ko, personally sa tagal ko na rin nagko-cover ng mga rally, may mga marahas, oo. Pero hindi aabot sa ganung punto. Hindi maaabot sa mala EDSA 3. Hindi maaabot sa pagsusunog. Kadalasan, tulakan, konting hatawan, pero after a few minutes, tapos. Pero yung kahapon, ibang klase. May sequel eh. Umabot pa ho nung inabot ng gabi. Ayala Bridge, Mendiola, tapos gabi may mga pahabol pa. Yun nga po yung winasak ko yung ano, 'di ba? Yung pagpaninira ho ron sa isang hotel, tapos ang dami mga pulis na nasugatan. Mahigit 100 policemen yung nasugatan. Tapos may marami rin mga ralista of course na nasugatan ano. At marami rin ho mga inaresto. Mahigit 200, ang daming minors. O ngayon, kayo ho ba? Tatanungin ko na lang ho kayo. What went wrong? Ano ho kayo nagkamali ho rito? Tama lang din ho ba ang ginawa ng ating mga otoridad? O sa tingin ho ninyo, may nagpondo nga ho ba talaga para gawin po ito? Based po sa inyong observation? Yung ibang mga magulang sabi, dala lang ng kabataan ito. Baka silakbo lang ho ito ng damdamin. Diba? Ako, medyo tinatanggap ko rin ho yun. In fairness, totoo rin ho yun na dala ng kabataan, dala ng kalokohan. Alam mo yun, medyo pag-trip ng tropa, tara, magti-trip na rin ako. Baka ganun, ano? Baka ganun ho yung naging takbo ho ng isip ng iba, ng ibang kabataan. Pero paano naman ho yung iba? Oh, is it really funded para gawin po itong kalokohan na ito? Gusto ko pong mabasa yung mga komento ho ninyo, di ba? O tanong din ng ating mga kababayan, nagkulang kaya ang mga otoridad din ho rito? Dahil kagaya nga, binigyan ko ho kayo ng facts. Ang dami nung ganun na naka-cover na ho yung muka sa luneta pa lang. As early as 7 a.m. may nakikita na ako, 7 or 8. May mga ganun na ho. No? May mga grupo, mga nakaitim po sila. O yan. Sige, babasahin ko po ang inyong mga komento. Ano ho ba sa tingin ninyo? Don't forget mga kapuso to like and subscribe. And, nga pala, ako ho ay i-follow at i-like nyo ho sa aking Facebook page. Marami ho kong reels doon na makakakuha ko kayo ng maraming mga impormasyon. Type nyo lang ho, Glenn Wego, Reporter Dad. Yan. I-like nyo po yan, yung aking Facebook page na yan. Of course, dito ho, sa YouTube, don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Until next vlog, magpo-programa po muna ako. 8 p.m. to 9 p.m. Riding in Tandem sa balita dito po sa DCWB. Maraming salamat. Ingat.